Hinaplos ko ang mukha ni Uncle Vince na nakahilig malapit sa akin. Paggising ko ay siya kaagad ang hinanap ko. Naalala ko kasi na bago ako himatayin dahil sa pagod sa panganganak kahapon, mas nauna pa siyang nawalan ng malay na labis na. Ikinagulat naming lahat. Panay pa ang tawag ko sa kanya at pilit kong gusto na makalapit sa kanya pero humandusay na siya sa sahig habang naghihisterya si Mommy. Sumunod din ako sa kanya. Nahinimatay at hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Masaya ako na makita siyang natutulog sa tabi ko habang hawak ang kamay ko. Akala ko inatake na siya sa puso or what dahil nga bigla na lang siyang natumba. Habang inaabot ni doktora ang baby sa kanya. Mabuti na lang di pa niya nahahawakan. Ang baby namin kung hindi lagot talaga siya sa akin. Baka hindi na talaga niya matikman ang pintuan ng langit kapag may nangyari. Sa baby namin. Anong oras kaya binalikan ng malay ang lalaking to? Nakakatawa ang reaksyon niya, epic. Pinindot ko ang ilong ni Uncle Vince nang di pa rin siya nagigising. Gusto ko na siyang magising. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya dahil sa mga nagawa at nasabi ko sa kanya kahapon. Masyado lang akong nataranta at nagpanik dahil hindi ko ma-explain ang sakit na aking nadarama. Para bang binabali ang mga buto ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko kahapon. Yes, Seth, narinig ko siya umungol. Kaagad na tumagilid ako para malaya kong makita ang kabuuan ng kanyang mukha. Subalit napangiwi ako nang maramdaman ko ang sakit sa aking ibaba. Aray ko daing ko sabay sapo sa aking Kahit hindi naman nila ako tinahirito dahil lumabas na nga ang baby bago pa ako umabot sa delivery room. Masakit pa rin ang ginawa nilang paglinis sa matris ko. Dahil ramdam ko pa rin ito. Good evening, baby girl. Nagugutom ka na ba? Anong nararamdaman mo, Tel? May masakit ba sa iyo? Alalang sabi ni Uncle Vince na hindi ko na malayan na. Gising na pala siya. Nakatayo na siya sa gilid ko at nakatunghay sa akin. Masakit dito. Tinuro ko ang isiko, ang sakit tapos ang hapdi pa. What do you want me to do? Didilaan ko ba ang tinggil para matanggal ang sakit? Hahalikan ko ba ang labi o sisipsipin ko na lang? Saan banda? Tell me, baby. Girl. Tis? Magtigil ka nga, Vince. Di ako natahi pero hindi ka pwedeng umiskor sa akin. Ang hirap kayang manganak. Napakamot sa ulo niya si Uncle Vince sabay tawa ng malakas. Nagbibiro lang naman ako, baby girl. Ikaw naman di na mabiro. I sneered at him. Hindi nakakatuwa ang biro niya. Gusto niya akong dilaan. Doon at sipsipi kahit kakapanganak ko pa lang. Ew! Hindi biro yan. Gusto mo talaga na may mangyari na naman sa atin kahit kakapanganak ko pa lang. Wala ka talagang patawad. Uunahan na kita. No way. Maghintay ka ng 2 buwan di. Charmel naman. Ayokong matigang. Tinanong ko si doktora kanina, sabi niya. Pwede pagkalipas ng 1 buwan. Kaagad ko siyang inilingan. Walang hiya talaga siya. Hindi na nahiya. Pinapakita lang niya sa ibang tao ang kanyang sobrang kalibugan. No way, Vince. Tigilan na natin ang usapang to dahil hindi ako natutuwa. Kuhanan mo na nga ako ng pagkain. Kailangan ko nang kumain dahil mamaya lang dadalhin. Narito ang baby natin para padedehin ko, ani ko sa kanya na nakasimangot. 1 buwan? No. Hindi pa nga ako nakakaget over sa sakit na naramdaman ko. Nang manganak ako. Tapos gagalawin na niya agad. No. Ayoko muna. Utang na loob, ayoko nang maranasan ang ganoong sakit. Tinawag ko na ang lahat ng santo pero kulang yata ang panalangin ko dahil nahirapan pa rin. Akong manganak. Lang oras din akong naglibor at mabuti na lang nailabas ko siya. Kaagad. Ang gwapo at lusog ng anak namin ni Uncle Vince, nakita ko siya ng malapitan. Bago ako nawalan ng malay. Kamukhang-kamukha niya ang lalaking ito at nakakapagselos iyon. Wala man lang yata siyang nakuha sa features ng mukha. Hindi pa namin pala napag-uusapan ang ipapangalan sa baby namin.
Mamaya na. Siguro kapag narito na siya sa amin. Napansin ko na wala ang dalawang matanda. Marahil kinumusta nila ang baby sa nursery kaya wala sila rito. Okay, kukuha na si. Basta kapag na-feel mo na horny ka, kalabitin mo lang. Ako baby girl. I'm always ready to fight. Kinindatan ako ni Uncle Vince bago siya tumalikod at kinuha ang pagkain na nasa tray malapit sa kama. Ako naman ay pinaikot lang ang aking mata habang nagtitimpi sa inis. Ito talagang lalaking to ang hilig. Hinimatay naman siya nang makita ang anak niya. Kalalaking tao nerbiyoso, sa bagay kahit ako rin naman nasa kalagayan niya. Sobra rin akong ninerbyusin lalo na kapag nasa labor stage ang asawa tapos iyak pa. Nang iyak, nilapag niya ang pagkain sa gilid ko. Inabutan niya ako ng nilagang itlog na nabalatan na at lugaw na medyo mainit. Init pa. Nasaan ang hotdog? Tanong ko nang wala siyang iabot. It's Evie favorite. Dapat. Meron din noon. Narito, baby girl. Nagtatago. Tinuro niya ang pantalon niya. Nanlaki naman. Ang mga mata ko nang makita kong bumubukol ang hotdog ang alaga niya roon. Sinapak ko siya sa kanyang dibdib at inis na nagsalita. Ikaw talaga. Puro ka. Kalokohan. Natawa siya ng malakas at balak sana niyang lumapit sa akin, ngunit inumang ko. Ang kutsara para balaan siya. Pero natigilan ako nang makita kong halata na ang kargada niya sa kanyang suot at di ko mapigilang mapaluno. Nagtayo na ng tent ang anaconda at hindi ko mapigilang mapakagatlabi. Ipinilig ko ang ulo ko. Nakakainis talaga tong lalaki to, polluted na. Masyado ang takbo ng utak ko dahil sa kanya. Sorry na, sige nakain ka na. Niyakap niya ako at mabilis na hinalikan sa aking pisngi saka na siyang muling naupo at tumunganga sa akin. Ako naman ay napatingin pa rin sa pagitan ng hita niya at nakahinga ako ng maluwag nang makita kong kumalma na ang kanyang anaconda. Whew! Pinagpawisan ako ng malapot dahil sa nakita ko. Kung bakit naman kasi? Ang libog nitong boyfriend ko. Diyos ko! Paano na kapag nakalipas na ang 2 buwan? Aararuin na naman niya araw-araw ang aking perlas ng silanganan. Bilhan mo ako ng hotdog. Gusto ko ng hotdog, ungot ko. Paborito ko kasi. Iyon at hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi nakakakain ng ganoon. Hindi pa nga pwede sa'yo ang ganoon. Baby girl. Dapat masustansya muna ang kainin mo. Ay, nga pala. Papadedehin ko mamaya ang baby at dapat lang na masustansya. Ang madede niya. And speaking of dede, 1 month lang ang bilin sa akin ng lalaking ito. Kapag natapos ang 1 month ay sa bote na raw siya magdede. Napaka-possessive lang talaga. Nya. But love it, patunay lang ito na sobra siyang nahuhumaling sa akin. Nah, baliw. Pala, ito ang tamang description sa pagmamahal niya sa akin. Patapos na akong kumain ng may kumatok at siyang pasok ni na mommy at mama. Kalong ni mommy ang anak namin ni Uncle Vince habang si mama naman ay dumiretso sa akin at kinumusta ang aking pakiramdam. Medyo masakit lang po ang ari ko, mama. Linggo lang ang sakit na. Yan, Charmel. Mabuti na lang di ka natahi dahil iyon ang matagal maghilom. Aabutin ka ng 1 buwan tapos ang hirap pang gumalaw lalo na kapag ihi at tatay. Napangiwi ako dahil mukhang mahirap nga iyon. Pasalamat na lang talaga ako at nailabas ko na ang baby bago pa kami umabot sa delivery room. Mommy, gusto ko pong makita ang baby, ani ko sa ina ni Uncle Vince. Kausap niya kasi si Uncle Vince habang hinhele ang anak namin. Here he is, Charmel. Nilapit nga ni Mommy Vicenta ang baby at binigay sa akin. Halos mapahikbi ako nang mahawakan ko ang anak namin. He is so fragile at parang ayoko siyang makadama ng kahit anong sakit. Hindi ko napigilang umiyak lalo na nang bumalik sa akin ang lahat ng hirap. Bago ko siya iluwal. Naging maagap naman sa paglapit sa akin si Uncle Vince at inalo ako. Don't tear, baby girl. You know what, we are so proud of you, ay diba, baby?
Boy, ang saya-saya ko lang kasi, Vince. Biruin mo, ganito pala kagwapo at kalusog ang baby natin na nasa tiyan ko, umiiyak kong sabi. Kanino pa ba magmamana ang anak natin? Siyempre sa ating dalawa, dude. Napatango ako habang umiiyak pa rin. Pinunasan naman ni Uncle Vince ang mukha ko at hinalikan ako sa aking noo. Tama na, tapos na. Narito na siya at sa wakas ay nahahawakan at nakikita natin, yeah. Napasinghot ako at sumandal sa dibdib niya. I'm so proud of you, baby girl. I love you so much, damn. Kinumpleto mo na. Ang buhay ko, garalgal na ani naman niya. Ang saya ko sobra. Salamat sa Diyos at ligtas na nailabas ko ang baby. Anong ipapangalan niyo sa anak niyo? Tinatanong ni doktora dahil ilalakad na. Ang mga papel niyo rito sa ospital para makauwi na tayo bukas, singit ng mommy ni Uncle Vince. Katabi niya si Mama Camilla habang nakatingin sa aming tatlo. Anong gusto mong ipangalan natin sa kanya, Vince? Tanong ko naman sa lalaking to na nakayakap pa rin sa akin. Gusto ko na siya ang magbigay ng pangalan sa anak namin. Gusto ko kakaiba at tatandaan ang pangalan niya dahil siya ang susunod na papalit na prinsipe sa Istanbul. We will name him Vince Hakan, Vince to conquer and Hakan because he will rule Turkey soon. Vince Hakan, anas ko sa pangalang gusto ni Uncle Vince, not bad. I love it because it has meaning. Okay lang ba sa iyo, baby girl? Naman, maganda kaya. Ang galing mo naman umisip ng pangalan ng baby natin. Uniki ang second name niya. Actually, si Daddy ang nagbigay ng pangalan niya. He will rule Turkey soon. Kaya dapat lang na maging matigas din ang pangalan niya. Nga pala, kapag nag-7 taon na ang anak namin ay kukunin na siya nina Mommy at Daddy ni Uncle Vince. Sisimulan na kasi siyang i-train para matutunan niya kung paano umakto upang maging isang prinsipe. Masakit ito para sa akin noong una. Pero pinaliwanag naman ni Uncle Vince na makikita naman namin at makakasama ang anak namin kapag tumira na kami sa Turkey. Doon kasi sa malapit sa falls ay nagpapatayo na siya ng love nest namin. Nasabi niya ito noong nakaraang araw kaya hindi na ako masyadong nalungkot dahil magkikita at makakasama pa rin namin ang anak namin. 1 buwan na ang nakalipas ng mga anak si Charmel. Gabi-gabi man akong puyat dahil sa pag-aasikaso sa kanila ng anak ko, masaya naman ako na alagaan sila. At pagsilbihan. Lahat ng puyat ko ay sulit dahil alam kong masayang-masaya si Charmel na nakikitang hands-on ako sa kanila ng anak namin. Ang balak kong 1 buwan na maka-score kaagad sa kanya ay hindi ko na muna ipinilit. Alam kong SD biro ang dinanas niya habang naglilabor kay Baby Hakan. Kaya isinantabi ko muna ang aking kalibugan. Pumayag ako na after 2 months ay makaka-score na ako sa kanya. Ito ang naging usapan namin kagabi kahit nakatingkati na ako na matikman muli ang langit. I know masyado akong atat na makatikim pero sino ba naman ang hindi makakatiis sa kagandahan ng aking mahal? Parang mas lalo siyang naging kaakit-akit ngayon sa aking paningin. Lalo na kapag buhat niya ang anak namin at hinihili ito. She is the picture of a loving mother. Konting iyak lang ni Hakan ay nakaresponde agad ang mommy niya. Ni amok at langgam. Ay ayaw niyang makagat ito kaya sinisiguro niya na malinis at walang anumang insekto ang makakapasok sa aming kwarto. Sa kwarto namin natutulog si Hakan. Kahit may nursery kami na pinasadya para sa kanya, mas gusto pa rin ni Charmel na rito sa kwarto namin natutulog ang bata. Para madali sa kanya na i-check ang lagay nito. Ayaw din nitong sa puro na nilang. Nito yasa ang lahat dahil ang gusto niya, mas maging hands-on siya sa baby namin. Sir, excuse me. Pwede ko na po bang kunin ang mga dokumento na pinirmahan ninyo? Need na po kasi ng kliyente natin ang mga ito. Natigil ako sa panonood sa cellphone ko nang biglang magsalita ang assistant ko sa aking tabi. Narito kasi ako sa opisina at maya-maya lang ay uwi na rin ako pagkatapos ng trabaho. Hindi ko man lang namalayan ang kanyang paglapit dahil sa pagiging busy ko sa
Panonood ko ng mga video ni Charmel na hinihele ang anak namin habang humuhuni ng isang awitin. Kinukuhanan ko siya ng palihim habang inaalagaan niya ang aming anak. Puro stolen shot ang mga kuha ko sa kanya dahil mas marami ang shot na hindi siya nakatingin. I will keep it as you. Remembrance at ipapakita ko ito kay Hakan kapag lumaki na siya at nagkaisip. I want to show him how much her mother loved him so much. Imdan, you can get it now. Itinuro ko ang mga dokumento na sinasabi niya at saka ko binitiwan ang aking aparato. I need to get ready. Uwi na ako maya-maya at nag-iisip ako ng pakulo kong paano ko iaabot kay Charmel ang singsing na binili ko sa Paris ng minsang. Magkaroon ako ng meeting doon. Pangarap ko noon na ikasal kami roon nang hindi pa namin natutuklasan na hindi pala kami magkaano-ano. I'm glad na hindi ito natuloy dahil mas bonggang kasal ang pinapangarap ko. Para sa aming dalawa. Isa pa, gusto kong iparana sa kanya kung paano ikasal sa isang royal family. Tinanggihan ko man ang posisyon ko bilang prinsipe, ako pa rin naman ang mananatiling crown prince hanggang hindi pa tumutuntong ng 18 si Hakan. Thank you, sir. Sinalansa ng assistant ko ang mga dokumento at tatalikod. Nasana nang bigla itong bumalik at nagwika. You said the way, sir. Hinahanap po kayo ni Mr. Romulo, naroon po siya sa receiving area at hinihintay kayo upang makausap, kids. Biglang tumalim ang tingin ko sa assistant ko nang marinig ang sinabi niya. Takot naman siyang napaatras habang kip-kip ang mga dokumento. Why is he here? Manggugulo na naman ba siya? Akala ko ba nasa ibang bansa na siya at nagtatago dahil sa galit ko? Okay, pupuntahan ko na siya. Secure the place there, paalisin mo muna ang mga trabahador doon at siguruhin mo na walang makakarinig ng gagawin ko sa kanya. Ay yes, sir. Go now. Kaagad na tumalima ang assistant ko at pinuntahan ang matandang lalaki. Ang lakas ng loob niyang magpakita rito after find out that he decided to abroad to avoid Linda Ref. Pues, hindi na niya maiiwasan ang galit ko lalo na at siya ang naglapit ng kanyang sarili sa akin. Isang suntok sa sikmura ang binigay ko kay Mr. Romulo nang makita ko siya sa loob ng silid habang hindi mapakali na palakad-lakad. Kaagad siyang hinawakan ng mga bodyguard ko at itinayo at pagkatapos ay inilapit sa akin. Isa pa sanang suntok. Ang ipapatikim ko sa kanya, ngunit lumuhod siya at umiiyak na nagmamakaawa. Maawa ka, Vincent. Pumarito ako para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa. Kung panggugulo sa inyo ng inaanak ko. Binabalik ko na ang perang binigay mo at nagsisi na ako dahil hindi ako tumupad sa usapan natin noon. Inilapag niya sa harapan ko ang attache case na maraming lamang pera at lumuhod muli sa harapan ko. Tinadyakan ko lang siya at saka ako galit na nagmura. Putangina! Ngayon ka pa ba hihihingi ng tawad pagkatapos ng mga ginawa mo? Asar na sabi ko at balak sana siyang bigwasan kung hindi lang ako nakapagpigil. Wala nang saysay ang sorry mo. Maayos naman na kami ni Charmel kahit ilang beses mong ginulo ang relasyon namin. Sa'yo na yang pera at gusto ko huwag na. Huwag ka nang magpapakita sa akin kung ayaw mong tuluyan kita. Dinuro ko siya habang nanlilisik ang aming mga mata. Tahimik na nga ang buhay namin at nakalimutan ko na ang tungkol sa kanya. Pero ang lakas ng loob niyang pumarito kahit alam niyang tatamaan siya sa akin. Hindi na ako magpapakita talaga. Pasensya na talaga Vincent, gusto ko lang naman ang tahimik na buhay kaya naglakas loob ako na puntahan ka dahil gusto kong manatili na rito sa Pilipinas. Matanda na kami ng asawa ko at gusto namin narito kami sa Pilipinas manirahan ng tahimik, si. Kung ganoon lumayas ka na bago pa magbago ang isip ko at patayin kita. Rito, tinuro ko ang pinto at dali-dali namang umalis ang kawawang matanda. Wala naman na sa akin ang ginawa niya. Gusto ko lang takutin siya upang hindi na muling manggulo sa amin. May konsensya pala ang animal, mabuti na lang at hindi. Napahamak ang anak namin ni Charmel nang layasan niya ako. Hinagod ko ang aking buhok at parang walang nangyari na lumabas ako ng silid.
Nalyon! Dumiretso ako sa opisina ko at dinampot ang maliit na box na naglalaman ng singsing na ibibigay ko kay Charmel mamaya. It's time now to ask her to marry me. Gusto ko nang planuhin ang aming kasal. Dahil gusto ko na siyang matali sa akin habang buhay. Lang minuto lang ay nasa mansyon na ako. Kinakabahan ako habang tinatahak ko ang daan paakyat sa kwarto namin. Lang beses kong inuulit sa utak ko ang mga salitang aking sasabihin sa kanya dahil baka bigla akong mablangko kung sakali kapag kaharap ko na siya. I saw her sleeping on our bed. Nasa tabi niya si Baby Hakan at masarap din ang tulog. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang pinagmamasdan ko ang masarap nilang pagtulog. Nawala ang pagod na nadarama ko sa maghapong pagtatrabaho kung ganito na naman ang aking daratnan pag-uwi. Nakakawala ng pagod lalo na kapag tumititig ako sa mukha ni Charmel na mukhang sobrang saya at kontento. Isama pa ang payapang pagtulog ng aking anak na mukhang anghel habang nakayakap sa kanya ang kanyang ina. Nagpasya akong maligo muna bago ko isipin kung paano ko gagawin ang proposal ko. Ayokong mag-isip ng magarbong proposal dahil gusto ko iyong unike na hindi kailangan ng mga cheche-bireche para lang maging romantic. Gusto kong maging romantic in thy own way. Binuhay ko na ang shower nang matanggal ko na ang aking saplot sa katawan. Kaagad akong tumapat rito at pumikit habang dinadama ang mainit-init na tubig na lumalabas mula rito. Ngunit bigla akong napamura nang may mga kamay na humaplos sa katawan ko at pinuntirya kaagad ang alaga ko. Si Charmel. Tanging nasambit ko bago ako humarap sa kanya at kinuyumos siya ng halik sa labi. Anak ng tipaklong. Heaven na ba to? Akala ko ba palilipasin muna niya ang 2 months? Bakit ngayon siya payata? Ang gagawa ng paraan para makaniig ako. Anong ibig sabihin nito, baby girl? Akala ko ba palilipasin muna na natin ang 1 buwan bago tayo mag-love making? I asked her excitedly nang putulin ko ang aming halikan. Nagbago na ba ang isip niya? Nalilibugan ba siya kaya siya na ang gumawa ng move para makasiping ako? Jackpot. Akala ko talaga 2 buwan akong matitigang. Hindi na pala ito abutin ang 2 buwan dahil heto na at matitikman ko na muli ang langit. Naman. Sino ba ang nagsabi sa iyo na makikipagpaglalaro ng apoy ako sa iyo? Biglang nalaglag ang aking mga balikat sa aking narinig. Akala ko heaven na ito, hindi pa. Pala. Ay blowjob lang naman kita, hindi tayo magsipaglalaro ng apoy, natatawang ani ni Charmel habang hinahaplos na ang aking alaga na tumigas na agad. Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. Blue job. Laces not bad. Ah! Isang ungol ang aking pinakawalan ng isubo ni Charmel ang ulo ng aking alaga. Nakaluhod siya sa tiles na sahig habang binabagsakan kami ng maligamam na tubig na nagmumula sa shower. She is not wearing anything and it makes me feel hotter. I won't anak ng tipaklong her. But will let her feel heaven. Kapag natapos siya sa pagsupa sa akin at nilabasan na ako. Ako naman ang susunod na magpapaligaya sa kanya. Alam ko naman na kahit hindi siya magsabi sa akin ay namiss din niya ang pagpapaligaya ko sa kanya. Kontento na akong makaisang putok ngayon. Ipapahinga ko rin si Mary Palm. Dahil baka magkaroon na ito ng kalyo kakagamit ko sa kanya. Overused na nga siya. Actually at baka maagang mag-retire kung sakali. Algi, baby girl. If hindi ko napigilang mapamura ng malutong ng biglang. Sipsipin ni Charmel ang ulo ng aking alaga. She expertly sucked it while playing with Isbay balls. Ah, damn. This is still heaven. Tumirik ang mga mata ko at hindi ko siya napigilang sabunutan ng marahan sa kanyang mahabang buhok nang biglang i-deep throat niya ako. Ito ang hinihintay ko. Dahil sakop na ng kanyang mainit na bibig ang kabuuan ng aking sandata. Ang init, ang sarap ng ginagawa niya. Oh, Charmel, ka. Bakit ang sarap ng ginawa mo? Elte.
Tumingala si Charmel nang marinig ang aking sinabi. Mas tumindi ang libog na. Aking nadarama nang makita ko kung paano niya pagpalain ang aking sandata sa kanyang bibig. Tila maiiyak at masusuka pa siya habang patuloy siya sa pagsupa sa akin. Laki ba naman ng akin, mabubulunan talaga siya. Niluwan niya ang alaga ko at mabilis na tumulo ang laway niya rito. Ngunit, muli niya itong sinubo at mas diniin ang sandata ko sa kanyang lalamunan. Tumirik lalo ang aking mga mata dahil mas mabilis na ang ginagawa niyang pagsupa sa akin. Sinasabayan ko naman ang kilos ng kanyang ulo habang sa bunot ko. Nasya sa nang mahigpit sa kanyang buhok. Daing ko habang nakatingala sa kisam. Ang sarap. Hindi niya. Talaga ako matitiis. She loved me too much para matiis niya na hindi ako paligayahin. Isang hagod pa ng kanyang bibig sa aking sandata ay siyang pagbulwak palabas ng aking katas. Hindi ko kaagad nahugot ang aking sandata kaya nasabugan din siya sa kanyang bibig. Tumulo ang malapot at malagatas na katas ko sa bibig niya habang ang iba naman ay sumabog sa kanyang mukha at tumulo papunta sa kanyang dibdib. Sorry, baby girl. Hindi ko nahugot ng mas maaga bago pa ako sumabog, hingi ko ng pasenya kay Charmel habang nakatitig kami sa isa't isa. Ayos lang naman, Vince. Matamis naman saka na-miss ko rin ang lasa ng iyong katas, anya tapos ay dinilaan niya ang kanyang labi at tinikman ang katas na nakapahid malapit sa kanyang bibig. Napalunok naman ako sa ginawa niya saka nakangising hinigit siya patayo upang medyo mag-level ang aming tinggin. Yun ba, member is still active and standing proud. Pero kontento na ako na nakaputok ako ng isa. Kinuha ko ang sabon sa soap rack at nagsimula ako sabunan siya sa kanyang mukha at dibdib upang matanggal ang katas na kumalat dito. Pagkatapos ay itinapat ko siya sa shower at binanlawan ang parte ng sinabunan ko. Next na ginawa ko ay pinagapang ko ang aking kamay sa kanya hiyas at hinaplos ang tinggil niya roon. Ngunit maagap na tinanggal ni Charmel ang aking kamay roon habang inapuhap ang aking tinggin. Bibawal muna, Vince. Hintayin mo na ang taning na araw ko sa iyo. Isang buwan na lang naman, hintayin mo na, please. I nodded at her. Yes, baby girl. Makakapaghintay naman ako at maraming salamat pala para sa isang masarap na blowjob na pinatikim mo sa akin kanina, Dits. Wala yon, Vince. Responsibilidad ko na paligayahin ka. Reward mo rin yan. Sa akin dahil sa walang sawa mong pag-aalaga sa amin ni Baby Hakan kahit gaano ka pabisi sa trabaho. Aba, masisipagan ko pa ang pag-aalaga sa kanilang dalawa ng baby namin para lagi akong may reward. Damn! Sisipagin ako nito kapag ganitong alam kong may kapalit na langit ang mga pag-aasikaso ko sa kanila. Dahil pinaligaya mo ako, baby girl. Ibabalik ko ang favor na iyon. Let me eat your perlas ng silangan and finger you, nakangising sabi ko. Huwag na muna, Vince, baka magising na rin si Hakan kapag nagtagal pa ako. Rito. No baby, makikisama ang anak natin. Vince didn't listen to her. Wala akong sinayang na sandali. Kaagad na. Sinandal ko si Charnel sa tiles na dingding at pinatay ang shower. Kaagad na. Sinampay ko sa aking balikat ang isa niyang hita nang lumuhod ako sa tiles na sahig. I licked her perlas ng silangan while massaging her legs. Isang maikling ungol ang kanyang sinigaw nang dilaan ko siya roon. It's if I signal to continue what I am doing. Dinilaan ko siya roon at tinikman ang kanyang hiyas. Not bad, she still tastes like heaven. Heaven dahil narito sa pagitan ng kanyang mga hita ang masarap na langit. Dinilaan ko siya ng dilaan doon na parang dumidila ng sorbete sa apa. Inimagine ko na isang masarap na flavor ng ice cream ang hiyas ni Charmel. Ibinuka ko pa masyado ang labi ng perlas ng silangan ni Charmel upang madilaan ko pati ang kaloob-looban niya. Pinatigas ko pa ang aking dila upang sundutin ang sensitibo niyang parte sa loob ng kanyang
I started to tonggi anak ng tipaklong her. Umuwal siya ng malakas dahil sa ginawa ko. I think she missed this too. Kung pwede ko lang sana siyang laruin ngayon ay ginawa ko na. Nakakapag. Init ang mga daing at ungol niya. Para gusto ko na namang labasan ng isang ulit. Ngunit naisip ko naman na hindi pa fully recovered ang kanyang hiyas mula sa panganganak kaya tiis-tiis muna. Pasasaan ba't matitikman ko rin ang benteng? Rounds. Ah, Vince, ang sarap naman yan. Sige pa oh. Pinipinger ko na si Charmel ng mga wit na ang dila ko sa ginagawa. 2 daliri ang nakapasok sa hiyas niya habang mabilis ko itong nilalabas-pasok. Sa naglalawan na niyang hiyas. She is dripping wet here at ang sarap lang talaga ipasok ng sandata ko. Sa kanya. Buti nakakapagpigil pa ako kahit gustong-gusto ko na siyang pasukan. Vince. Buwisit ka, ang galing mo talaga. Mas lalo kong binilisan ang pagpinger sa kanya. Alam kong malapit na siyang labasan dahil ramdaman ko na ang paghigop ng kanyang hiyas sa aking 2 daliri. Dinig na dinig din klito sa loob ng banyo ang tunog na plak-plak na tila bamay. Pumapalakpak. Isa pang sunod-sunod na galaw ko ay nanginig na siya sa kabumuwak palabas ang kanyang katas. Hinayaan ko lang siya nalabasan pero patuloy pa rin ako sa pagpasok ng 2 kong daliri sa kanyang hiyas. Hinang-hina na hinabol ni Charmel ang kanyang paghinga habang nakatingala sa kisam. Kaagad naman akong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Love you, baby girl. Love you too, Tan. Vince. Bahagyang kumunot ang noo ko sa sinagot niya. Ngunit binaliwala ko ito at mabilis na inabot ang sabon at nilinisan ang ibabang parte ng katawan ni Charmel. We need to get out of here before I will change the mind. Ayoko siyang madiliin pero hindi makapaghintay ang aking sandata na sabik. Makapasok sa kanyang perlas ng silangan. Hinugot ko ang 2 roba na nakatupi at kaagad na isinuot ang isa sa kanya. Mauna ka na, baby girl. Tingnan mo si baby Hakan, baka nagising na siya. Sige, Vince. Salamat nga pala sa pagpapaligaya sa akin. Pinindot ko ang ilong niya saka ko, hinigit ang batok niya at binigyan siya ng isang magaan na halik. I'm just returning the favor to you, baby girl. Hindi naman maganda na ako. Na lang ang paligayahin mo. Siyempre dapat pantay lang tayo. Umiti lang sa akin si Charmel bago siya nagpaalam na mauna na sa paglabas. Sumunod din naman kaagad ako sa kanya at iniisip kung paano ko ibibigay sa kanya ang sing-sing. Hanggang sa makaisip ako ng isang magandang proposal na alam kong hindi niya makakalimutan habang buhay. Nakita kong nakapagbihis na siya ng kanyang pangbahay nang makalabas ako ng banyo. Nakadukwang siya kay baby Hakan habang inaayos ang higa ng baby namin sa kama. Ako naman ay dumiretso na sa tokador kung saan nilapag ko kanina roon ang sing-sing. Ngunit nagtaka ako nang makitang wala sa loob ng box ang sing-sing na labis. Kung pinagtataka, hinalughog ko ang bawat sulok na pwede nitong hulugan pero sa malas hindi ko mahanap. Hanggang sa naramdaman kong lumapit si Charmel sa akin at takang inusisa ako. Anong hinahanap mo, Vince? Wala naman, baby girl. May tinitingnan lang ako, palusot ko habang sige pa rin sa paghahanap sa sing-sing. Napapamura pa ako ng ilang ulit sa isip ko dahil very rare ang uri nito. Nagkakahalaga lang naman ito ng millions dahil talagang pinasadya ko ang disenyo nito. Ano ba kasi iyon? Wala. Sige, nabalikan mo na si Hakan doon. Pero nanatili pa rin sa tabi ko si Charmel at tinitingnan ang inis na paghahanap ko. Hanggang sa maramdaman ko na yumakap siya sa likod ko sabay sabing yes. Vince. Nagtataka na hinarap ko siya at nagtanong. Anong yes? Clueless na tanong ko. It's a yes, Vince. Pumapayag akong magpakasal sa iyo. Itinaas niya ang kaliwa niyang kamay at pinakita roon ang sing-sing na hinahanap. Anong? Pasensya na, nagandahan kasi ako. Wala naman akong balak sanang isuot ito. Dahil gusto kong hintayin ang proposal mo sa akin.
Pero kasi, Vince, hindi ko na. Siya matanggal sa daliri ko, kaya hindi ko na inalis, alanganin niyang sabi habang nakangyul. Natawa ako sa sinabi niya habang nakatitig sa singsing na nasa kanyang daliri. It perfectly fit her. Napakamot na lang ako sa batok ko. Lang yan naman. Failed ang proposal ko. Di bel it's a yes? Is thy princess, raise your hands for a bit. I will measure your breast area. Itinaas ko naman kaagad ang mga braso ko habang nakatingin ako kay Vince sa kalayuan na nakaupo sa stool at may hawak na magazine. Yes, Vince na lang ang tawag ko sa kanya after admit to myself na magiging asawa ko na siya sooner. Sinanay ko na ang aking sarili dahil malapit na kaming ikasal at heto nga at sinusukatan na ako ng gown. Narito kami sa Istanbul at ang mananahi mismo ng mga gown ng kanilang angkan. Ang siyang kumukuha ng sukat ko para sa gown na gusto ko. 5 months from now ay ikakasal na kami. 5 buwan ang preparasyon namin sa kasal dahil gusto ng kanyang daddy at mommy na maging magarbo ang kanyang kasal. Dahil nag-iisa siyang lalaki. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko simple. Lang dahil gusto kong maging solemn at eksklusibo ang kasal naming dalawa. Bumawi na lang ako sa gown ko dahil hindi naman ganoon kagarbo ang gown na gusto kong isuot. Simple lang ito at syempre dapat elegante at kaakit-akit para bumagay sa theme ng aming kasal. Hindi pa man dumarating ang araw ng aming kasal ay mas excited pa si Vince sa akin. Imsure ang pangakong 2 weeks honeymoon ng mga ate niya ang nasa isip na naman niya. Napakahilig lang talaga ng lalaking ito. Okay, we're done to be princess. Binaba ko ang mga kamay ko at saka nag-excuse sa mananahi na nagsusulat pa rin sa kanyang notebook. Dumiretso kaagad ako kay Vince na nagbabasa pa rin ng magazine. Ngunit bigla akong nainis nang makitang paglalaro ng apoy na babae ang nakita kong tinitingnan niya sa babasahin na hawak niya. Kaagad ko siyang sinapak sa kanyang dibdib at tumalikod agad ako at tinungo ang pinto dahil sa inis. Wala nga siyang panahon na tumingin sa ibang babae pero may panahon naman siyang tumingin sa mga ito sa magazine. Kapag ako tinopak, hindi ako magpapakasal sa kanya. Bahala siya na magpakasal mag-isa. Hey, baby girl. Bakit ka ba nananapak? What's the matter? May nagawa naman ba akong mali? Naguguluhan niyang tanong. Habang hinahabol ako. What's the matter? Nek-nek niya. Hindi ko siya pinansin at dumiretso na lang sa kwarto namin. Nakakainis siya. Halos lumuwa ang mga mata niya habang nakatingin sa mga babaeng nakasuot lang ng kakarampot na saplot. Mas sexy naman ako sa mga ngayon kung tutuusin. I have the hourglass body kahit pananganak na ako. Ingod-ngod. Kukay siya sa bundok ko at perlas ng silangan ko para hindi na siya tumingin sa iba. Lalo na ngayon na pwede na siyang umiskor sa akin dahil 2 months na namin. Ngayon ni Baby Hakan. Pwede na siyang magpakasawa sa katawan ko hanggat gusto. Nya. Ano bang problema mo, Charmelaine? Bigla ka na lang mananapak tapos hindi mo ako kakausapin. Nakasunod pa rin siya sa akin habang nagdadabog ako na. Nagtanggal ang sapatos ko at pagkatapos ay nahiga ako sa kama. Bahala siya sa buhay niya. Walang loving-loving na mangyayari ngayon. Bahala. Siyang matigang for another month. Wala na akong balak ay blowjob siya dahil masyado na siyang nawiwili. Basta ako, galit ako ngayon. Kausapin niya muna ang sarili niya dahil hindi ko siya kakausapin. Naiinis ako dahil nagawa niyang tumingin sa ibang babae kahit pabanasa. Magazines lang ang mga ito. Dapat sa akin lang siya tumingin dahil ako, never. Akong tumingin sa iba dahil alam kong magsiselos siya. Pero siya, hindi niya. Naisip na iagsiselos ako. I heard him curse. Kaagad siyang nagtanggal ng sapatos at tinabihan ako sa kama. Sorry na kung ano man ang nagawa kong mali, hindi ko na ulitin basta. Patawarin mo na ako ngayon, baby girl. Hindi ko pa rin siya pinansin. Nang hahaba ang nguso ko na tumingin sa ibang direksyon.
Baby girl, kausapin mo naman ako. Ano ba ang nagawa kong mali? Ano bang gusto mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Hindi ako sumagot. I just stared at him blankly. Naisip ko tuloy na gagawa niyang tumingin sa mga babae na nasa magazines, magagawa rin kaya niya sa mga buhay. Pero hindi ko pa siya nakitang tumingin sa iba. Kahit nga sulyap hindi siya. Nagsasayang ng oras na lumingon kahit kanino. Baka nagkamali lang ako. Baka overthink lang kaagad ako. Judged him kahit na hindi naman ako sigurado sa iniisip ko. Malay ko ba at baka iyong mga damit ang tinitingnan niya at balak niya akong bilhin ng mga ganoon. Bigla tuloy akong nag-guilty dahil pinagbuhatan ko na naman siya ng kamay. Sorry na. Kausapin mo naman ako. Napatingin ako sa kanya at hindi ko napigilang mapangiti dahil sobrang sincere ang paghingi niya sa akin ng tawad. Sobrang mahal talaga ako ng lalaking ito. Kahit kasalanan ko naman ay siya ang humihingi ng tawad kaagad upang magkaayos lang kami. Kagaya ngayon, kahit hindi niya alam kung ano ang kasalanan niya, siya pa rin itong humihingi ng pasensya. Wala ka namang kasalanan, Vince. Nag-overthink lang kaagad ako. Pasensya na. Kung pinag-isipan kita kaagad ng masama. Mumiti naman siya sa akin at kaagad na umusog upang mayakap ako. Ano na naman bang ginawa ko at nanapak ka na lang bigla? Kuryos na tanong niya. Nakakailan ka na sa akin, pasalamat ka at mahal na mahal kita, di. Napahiya ako sa sinabi niya. Hindi ko naman alam kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi ang nakita. Bigla akong tinubuan ng hiya dahil baka isipin niya na mas nagiging possessive na ako kaysa sa kanya. Huwag mo na lang alamin, Vince. Mas mabuti pa na hindi niya malaman dahil baka pagtawanan niya ako. But you want to know, baby girl, para iwasan ko na next time. Alam mo naman na. Ayoko na nagtatampo at nagagalit ka sa akin. Tell me what it is and I won't do it. Again, baby girl. I sighed and decided to tell him. Iyong magazine na tinitingnan mo. Liyong mga nakasuot ng two-piece. Nahihiya kong sabi. Halos hindi ako makatingin sa direksyon niya dahil sa hiya. Bigla akong nakadama ng hiya sa sarili ko dahil kapirasong papel lang ang dahilan ng aking paninibugho. Seriously, Charmel. Nagawa mong pagselosan ang mga nasa picture, he. Chuckled. Napalabi naman ako sabay baling sa ibang direksyon ng aking tingin. Sa nagselos ako, anong mga gawa ko? You're cute, baby girl. Binaon ni Vince ang mukha niya sa lig ko habang nangingiti. Ang cute mo namang magselos, pati walang buhay na babae pinagsiselosan mo. Akala ko, ako lang itong weird na pinagsiselosan ang mga walang buhay na bagay. Mukhang mas possessive ka yata kaysa sa akin. Tumawa ulit siya. Natawa na rin ako dahil naisip ko, pareho lang kami ng ugali. Kaya bagay. Bagay nga kaming dalawa dahil pareho kami kung mag-isip. At dahil dyan, kailangan mong bumawi sa akin, ani ni Vince kapag kuwan. Ha? Bakit naman, nagtataka na tanong? Sinapak mo ako, remember? Masakit yon at dapat bumawi ka. Bibilhan sana. Kita ng mga bagong two-piece kaya ako tumitingin sa magazine kanina. Hindi ko alam na nagsiselos ka na pala kaya dapat bumawi ka sa akin. Kinunutan ko siya ng noo. Paano? Pumayag ka na sa 20 na rounds na gusto ko. Pwede na tayong mag-love. Making ngayon dahil ngayon ang ika-2 buwan mo, baby girl, ani niya sa akin. Hindi ko naman mapigilang napasinghap dahil sa kanyang sinabi. 2 months na namin ni baby Hakan ngayon, lagot na. Teka, 20 rounds. Wala naman tayong usapan na ganyan, Vince nad. Aalangan na sabi ko. Sure siya sa 20 rounds. 10 rounds na nga lang hindi ko na kinaya, 20 rounds pa kaya? Wala nga, pero parusa ko yan sa'yo dapat nang layasan mo ako, nangingiti. Naman niyang sabi. Nahanap mo naman ako, di ba, katwiran? Yes, pero parurusahan pa rin kita dahil tinigang mo ako ng 3 buwan. Sagot niya.
Pagkatapos niya itong masabi ay dinilaan niya ako sa aking lieg at hindi ko naman mapigil ang kilabutan. Nagsisimula na siyang gumalaw. Hindi na naman ako makakatanggi nito sa kanya, I know. Bibigay na naman ako sa kanya dahil gustong-gusto ko rin naman ang ginagawa niya. Pero natanong ko ang sarili, kaya ko kaya yon? Hindi kaya. Maubusan ako ng katas pagkatapos ng rounds na iyon? Vince, wait lang. Maghintay ka na lang hanggang mag-honeymoon tayo. Pigil sa akin ni Charmel habang patuloy ko siyang hinahalikan sa kanyang leeg. No, baby girl. As can't wait another 5 months, sabi ko naman habang pigil ko ang mga kamay niya na maitulak ako. Hindi ako tumigil sa paghalik sa liig niya dahil masyado na akong mainit para. Tumigil pa ako. Mataas na ang temperatura ng katawan ko at alam kong sasabog ako. Kapag hindi ko to pinakawalan. Isa pa, matigas na ang alaga ko at alam kong ako. Ang sasakit ang puson kapag itinigil ko ang ginagawa ko kay Charmel. Maghihintay ako hanggang mag-honeymoon kami? 5 months from now pa. Yon! Ang usapan after 2 months niya mga nak ay pwede na kami mag-love making. This is it. 2 months na nila ni Baby Hakan at wala na siyang kawala sa gusto kong mangyari. Ipapalasap ko sa kanya ang 20 rounds na pangako ko sa aking sarili na parusa ko sa kanya noon. Nakakondisyon na ang katawan ko dahil wala kaming exercise. Nang 2 buwan. Once a week niya akong sinusubo. Ngunit hindi sapat iyon. Para makontento ako. Iba pa rin ang pakiramdam kapag nakapasok na ako sa kanya. Dahil mas ramdam ko iyong sikip at init ng aming pag-iisa. She can't escape from every punishment this time. Ipapalasap ko sa kanya ang ganti ng anaconda kong sawi na iniwan niya noon. Lintik lang ang walang ganto dahil sisiguruhin ko na hindi na niya ulitin na iwan pa ako. I am ready. Isa pa, uminom na ako ng energy drink at nag-take na ng pain killers. Nakahanda na rin ang balot na kakainin ko kapag nagpahinga ako saglit. Kapag nakailang rounds na ako, hindi naman halata na masyado akong ready. Well, pinaghandaan ko talaga ito. Dahil markado sa kalendaryo ko to ang araw na to. Vince, she moaned paglalaro ng apoyli when Isvi kiss went down to her collar. Bon. Medyo basa at madiin ang halik na pinapagapang ko sa balat niya dahil gigil. Nagigil ako. I know mag-iiwan ako ng maraming pulang marka sa balat niya dahil sobrang gigil na gigil akong maangkin siya. Sa sobrang gigil ko ay napunit ko pa ang dress. Nasuot niya dahil excited akong masilayan ang kanyang katawan. Hindi ka naman masyadong excited niya no, Vince, nakataas ang isang kilay. Natanong ni Charmel sa akin nang maalis ko na ang kanyang damit. Warak talaga. Ang damit at hindi na mapakikinabangan. It's your fault, baby girl. Masyado mo akong tinigang kaya humanda ka sa paghihiganti ng anaconda, ninisihan ko siya habang nagtatanggal ako ng damit. Natawa lang siya habang pinagmamasdan ang mabilis kong pag-aalis ng damit. Kung saan-saan ko binato ang mga damit ko. May sumabit sa sofa, nagkalat sa sahig at meron din sa taas ng chandelier. At bago ko pa problemahin ang mga bagay na to, kaagad ko nang sinunggaban si Charmel at tinanggal ang kakarampot na saplot na tumatakip sa kanyang katawan. Oh wait, Vince. Wait, may kiliti ako riyan. Buwisit ka. Hindi ka maubusan. Didn't listen to her, itinuloy ko lang ang pasibasib sa kanya ng halik at ang malikot na paghaplos ng aking mga kamay sa kanyang katawan. I kissed her passionately. Gumanti rin naman. Siya nang halik kapag kwan. Hindi siya makakatanggi sa halik ko dahil sobra. Akong magaling humalik. Lang beses siyang napaungol ng sipsipin ko ang dila niya at halos lamunin ko na ang kanyang labi dahil sa diin ng aking mga halik kia. Vince don't. Stop. Pakipot pa kasi. Aayaw-ayaw pa kung siya rin naman ang magkukusa na. Utusan ako na huwag tumigil. I sucked and kissed her breasts. Salitan ang aking pagpapala sa dalawa niyang kambal na bundok. Sip-sip, halik at kagat sa pasas na pink ang paulit-ulit kong ginagawa.
Kaya hindi niya alam kung paano sisigaw at ibibiling ang kanyang ulo sa sobrang sarap ng ginagawa ko. Vince! Isang malakas na daing ang nasambit ni Charmel nang bumabaang. Halik ko sa kanyang puson diretsyo sa naghihintay niyang A. Nalasahan ko kaagad doon ang precom na nilalabas ng kanyang hiyas nang. Dilaan ko siya roon. It's so sweet and a little bit salty. Mabango rin ang hiyas niya na alam kong. Alaga sa PH care. Ibinuka ko ang hiyas niya gamit ang aking mga kamay. Malamlam ang mga matang. Pinagmasdan ko ito habang kumikinang ito sa likidong lumabas na sa butas ni Charmel. Ang pinkish niyang tinggil ay nakakatakam na sipsipin. Sisipsipin ko ito na. Parang tahong at bahagyang kakagatin para masumigaw pa siya sa sobrang sarap. Napatingin ako sa butas niyang mamula-mula na nilalabasan ng precom niya. Mas lalo akong naglaway dahil higupin ko ang lahat ng katas niya roon na kanyang ilalabas mamaya. Love you, Charmelaine. Paos na anas ko nang tumingin ako saglit sa mukha ni Charmel. Namumungay ang matang umiti siya sa akin and mouthed I love you too. Natawa ako ng mahina dahil mukhang hinang-hina na siya at excited sa sarap na aking ipapalasap sa kanya. Didn't waste any time. Hindi ako dapat magsayang ng oras dahil wala pa kaming natatapos na rounds. Dapat makasampu ako ngayon at syempre dapat ring makasampu ako mamayang gabi. Maraming umaasa ako na matutupad ko ang 20 rounds na pinangako ko sa aking sarili. Dinilaan ko ang hiwa niya habang ang daliri ko ay gumagawa ng circular motion sa kanyang naniningas na tinggil. Dinilaan ko ito ng dinilaan habang siya naman ay ilang beses na napapasigaw at napapadaing dahil sa ekspertong galawang dila ko. Diniinan ko ng bahagya ang ginagawa ko sa tinggil niya. Napahiyaw si Charmel. Dahil alam kong sensitibo ang parte niyang ito. Sinipsip ko ang tinggil niya nang magsawa na ako sa kakadila ng kanyang hiyas. Basang-basa na siya at ang sarap lang pasukan na ng kanyang butas. Patuloy ako sa pagsipsip ng kanyang clit. While doing that, nagpasok ako ng isang daliri sa butas niya. Tintesting ko muna kung kakayanin niya ang isang daliri at saka ako magdadagdag ng isa pa kapag nakita kong kakasya pa ang isa. Oh, she exclaimed when inserted one finger. Masikip ang butas niya at mukhang sasakalin nito ng maigi ang aking sandata. Can't wait to be inside of her. Parang mabi-virgin ko na naman siya kapag nagkataon dahil nga masikip na muli ang kanyang butas. Hindi na ako nagdagdag pa ng isang daliri. Gusto ko ang sandata ko ang magpapaluwag muli ng kanyang hiyas. Binilisan ko ang pagpipingger sa kanya habang sipsip ko ang kanyang tinggil. Panay ang kanyang daing habang mahigpit na sabunot ako sa aking buhok. Damn! Libog na siya sa ginagawa ko at alam kong malapit na siyang labasan. Isa pang kadyot ng daliri ko sa butas niya at sipsip ko sa kanyang tinggil. Sa wakas ay nilabasan na siya. Hinang-hina na hinabol niya ang kanyang paghinga habang nanginginig. I didn't waste any time, hinigop ko ang lahat ng katas na inilabas ni Charmel. After that, wala akong sinayang na sandali at pumwesto na ako sa pagitan ng kanyang mga hita. Hinaplos ko muna ang matigas kong alaga habang nakatitig sa naglalawang hiyas ni Charmel. Pagkatapos ay binasa ko muna ito sa kanyang katas, kiniskis at pagkatapos ay marahang ipinasok sa naghihintay na pintuan ng kanyang sariling langit. Oh! Ah! Sabay kaming napaungo ni Charmel nang makapasok na ang kalahati ng akin sa kanya. Nakita ko pang bahagya siyang napaiyak habang kagat niya ng mariin ang kanyang labi nang makapasok na ang kalahati ng aking alaga sa kanyang butas. Inalo ko naman siya at panay ang bulong ko sa kanya ng mga sweet words habang unti-unti kong sinasagad ang kahabaan ng aking sandata sa kanyang hiyas. Ang sakit, Vince. Dahan-dahan muna, please, pakiusap niya habang nakangiwi. Sure, baby girl. I will let you adjust bago ako gumalaw ng mabilis, wika ko naman sabay halik sa kanyang labi. We kissed torridly habang mabagal muna akong gumagalaw sa ibabaw niya. Ngunit,
Nang makita kong hindi na siya napapangiwi at napapaaray ay saka ako mabilis na. Bumayo. Bumayo ako ng bumayo hanggang tila mabaliw-baliw na si Charmel sa kakaungol dahil sa lakas ng mga pagbayo ko. Ah! Sabay naming sigaw ng sabay kaming labasan. Pagkatapos ng unang round namin ay pinagpahinga ko muna siya. Pagkatapos ng ilang minuto ay saka ako lumapit sa kanya at pinatuwad siya. Hindi naman umangal si Charmel dahil mabilis naman siyang tumalima sa gusto kong mangyari. I inserted the snake behind her back and started to move slowly and then fast. After. Wala akong reklamo na naririnig sa kanya. Panay ungol at daing niya sa pangalan ko ang kanyang ginagawa. Mukhang handa na rin yata siya sa 20 rounds na gusto ko. Mas na-excite. Tuloy akong i-push ito kahit alam ko naman na imposible namin itong magawa sa isang araw. Ah! Anak ng tipaklong. Charmel, daing ko habang mabilis na gumagalaw sa kanyang likuran. Halos sagad ang bawat pasok ko at sinisiguro ko na sisigaw siya ng sisigaw sa bawat ulos ko. Vince, ang sarap naman yan. Sige pa, bilisan mo pa. I granted her wish, halos sumubsob pa nga siya sa headboard ng kama dahil sa lakas at bilis ng galaw ko. Dito kasi siya umaamot ng lakas upang hindi manghina sa bawat ulos ko. Sige pa, ganyan nga, Mas lalo kong binilisan ang pagbayo ko sa kanya mula sa likuran. Nakaarko ang aking katawan habang ginagawa ko ito. Tapos lamas ko ang dalawa niyang bundok habang hinahalikan ko naman siya sa kanyang leg. Pagkalipas ng ilang minuto ay sabay na naman kaming nilabasan ni Charmel. Pagod na bumagsak siya sa aming kama habang ako naman ay pawisang nakatunghay sa kanya habang patuloy na nilalabasan ng katas ang aking sandata. Ano, baby girl? Kaya pa ba, hinihingal na tanong ko kay Charmel pagkatapos kung abutin ang wet wipes at pinunasan ang aking alaga. Naman, kakayanin ko. Para sa iyo. Natawa ako at lumapit sa kanya. Tapos humiga ako sa kanyang tabi at kinintalan siya ng halik sa kanyang labi. Talaga ba? Hindi mo ba ako sisihin kapag nalumpo ka ng ilang araw? Umiling si Charmel at saka nakasimangot na piningot ang ilong ko. Hindi kita sisihin, Vince. Pero mumultuhin kita oras na mamatay ako sa 20 rounds na iyan. Naparusa mo sa akin. Tandaan mo, mumultuhin talaga kita, Dids. Humalakhak lang ako ng malakas habang gumagapang na naman ang aking kamay sa kanyang katawan. Hindi mangyayari yan, baby girl. Alam kong kakayanin mo iyon dahil hindi naman natin tuloy-tuloy na gagawin iyon. 10 ngayong umaga at 10 mamayang gabi, ani. Ko sa kanya na natatawa. Kahit na, tuyong-tuyo na ako niyan after at nang hahaba ang dila. No, hindi ko hahayaan iyang mangyari, baby girl. Tumingin ka roon, sabi ko. Sabay turo sa mga pagkain na nasa lamesa. Puro pineapple juice, balot at kung ano. Ano pang pampalakas ng katawan at pandagdag ng katas ang naroroon. Sinigurado ko. Talaga na nakahanda kaming dalawa sa araw na to. Ay ewan ko sa iyo, Vince. Hindi naman halatang pinaghandaan mo na lumpuhin. Ako. Napahalakhak ako ng malakas nang ituro niya ang wheelchair na nasa gilid. Puro ka talaga kalokohan. Sa tingin mo wake ako. Hindi nga ba? Lupaypay ka nga ng 10 rounds. Nais ko sanang isatinig ngunit. Hindi ko na lang sinabi dahil baka mainis siya sa akin. Sige nga, patunayan mo nga sa akin na hindi ka wake, baby girl, kantyaw ko. Sa kanya habang nakataas ang isa kong kilay. Sige ba? Umalis sa kama si Charmel at nagtataka ako nang sumandal siya sa pader at tinaas ang kanyang binti habang nakangisi sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na mapalunok nang makita ko mula rito sa kama ang hiwa niyang bukang-bukang. What are you doing there, baby girl? Clueless na tanong ko. Umalis ako sa ibabaw ng kama at natatawa na tiningnan siya sa mukha. Gago. Halika na. Another round na. Mas lalong lumakas ang tawa ko. Anak ng tipaklong. Hindi ka nga wake.
At gaya ng plano 140, natuloy nga ang 20 rounds na parusa ko sa kanya. Game na game siya kahit pagkatapos noon ay isumpa niya ako at galit na minumura. Ako. Kapag ang tahi ko bumuka, Vince, hindi ka na makakaulit. Elte. Hindi siya nakapaglakad ng halos 1 linggo. Nagtataka sina Daddy at Mommy kung bakit hindi siya lumalabas ng kwarto. Dinahilan ko na lang na masama ang kanyang pakiramdam at need niya magpahinga. Ako naman ay pinilit na maging matatag ang tayo kahit ilang beses akong nabuwal sa harap ni na Daddy at Mommy. Nagtataka man ay hindi na sila nagtanong. Dahil pagkatapos kong mabuwal ay diretso tulog na ako, kaya hindi na sila nagtanong. Masakit sa tuhod at likod ang 20 rounds. Pero ang kapalit pala ng 20 rounds na iyon ay another 1 month of being tigang. Ito ang sinabi sa akin ni Charmel pagkatapos na hindi siya nakalakad ng 1 linggo. Ayos lang naman tutal na patunayan ko sa sarili ko na kaya ko naman pala yun. Napatunayan ko na hindi ako weak. Hindi talaga ako weak. O ano? Kaya pa ba? Successful ang 20 rounds na parusa ni Uncle Vince at dahil dyan, pakihit ang reward button. Salamat sa pananatili sa tabi ni Uncle Vince hanggang sa huling chapter ng story. Everything went smooth, sobrang saya namin ni Charmel nang ikasal kami. Katulad ng inaasahan, bongga ang naging kasal namin ng baby girl ko. Halos miyembro ng royal family ang dumalo. Meron din sa side ng nag-ampon. Kay Mommy, dumalo si Lola Victoria at ang pamilya ni Devin. Matagal na kasing nagkaayos sina Mommy at Lola Victoria at natutuwa naman ako. Dahil dito, sa side ni Charmel, ang pamilya ng tunay na mama niya lang ang dumalo. Hindi na kami nag-abala pang mag-imbita ng mga kamag-anak ni Gabriel dahil wala rin naman kilala si Charmel. At isa pa, si Lola Victoria lang at Devin ang kilala niya. Ready ka na ba na i-take bukas ang trono, Vince? Tanong sa akin ni Charmel. Habang narito kami sa Teresa rito sa palasyo. She is having her milk while I'm having gisway wine. Kaming dalawa na lang ang gising dahil si Hakan at Mommy ay tulog na. Katabi niyang natulog si Hakan dahil nami-miss daw niya si Daddy. Aside, wala naman akong magagawa kundi ang tanggapin ang trono dahil ako ang naiwang tagapagmana ni Daddy. Maliit pa si Hakan para siya ang pumalit sa pwesto ng nasira kong ama. Hindi naman pwede ang dalawa kong ate dahil kailangan lalaki ang magmamana ng kanyang trono. After 1 year of being happily married with Charmel, akala ko puro saya na lang ang mararamdaman ko dahil nasa akin na ang lahat. Pero isang dagok para sa akin ang pagkamatay ng aking ama na nasakto pa nang mag-celebrate kami ni Charmel ng wedding anniversary namin ang nakaraang 3 buwan. We didn't know na may cancer of the brain siya. Tinago nila ito ni Mommy sa amin dahil ang gusto ni Daddy sarilinin lang ang sakit na mayroon siya upang mabuhay kami ng normal at hindi iisipin ang kanyang nalalapit na pagpanaw. Nagulat ako, hindi lang ako dahil lahat kami nagulat sa biglaan niyang pagpanaw. Nasaktan ako ng sobra dahil hindi ko man lang nasabi kung gaano ko siya kamahal at ka-proud na naging ama ko siya. Iyak nang iyak si Mommy nang mamatay si Daddy, habang umiiyak siya ay pinapaliwanag niya sa amin ang lahat kung bakit nila ito itinago sa amin. He's a good man. Iniidolo ko siya sa totoo lang. Lahat ng magagandang katangian ay nasa kanya na. Well, except syempre na nagkaroon siya ng other woman sa katauhan ng Mommy ko. Pero overall, naging mabuting leader at ama si Daddy. Wala akong maipipintas sa kanya dahil isa siyang huwarang ama para sa akin. Napakatapang niya dahil nagawa niyang makasurvive ng ilang taon habang nakikipaglaban sa kanyang sakit. Pero siguro hanggang doon na lang ang hangganan ng kanyang buhay. Akala ko, ligtas na ako sa paghawak sa trono, hindi pa pala. Yes. Wala naman akong magagawa, baby girl. Maliit pa si Hakan at ilang taon. Paang hihintayin natin para siya ang pumalit sa pwesto ko, ani ko sabay simsim sa kupita na hawak ko. Kanina pa ako umiinom dito nang datnan ako ni Charmel dito.
Nagbonding pa. Kasi sila ni Hakan bago niya ito iniwan sa kwarto ng aking ina. Ayos lang naman yan, Vince, at least napagbigyan mo si Daddy sa gusto niya. Yeh, baby. Wala namang kaso ito sa akin, tutal maayos naman na ang buhay nating dalawa. You're with me, ayos lang naman sa akin kung pagbibigyan ko ang gusto ni Daddy. Lang taon lang naman akong upo upang gampanan ko ang pagiging prinsipe sa monarkiya ng mga Osman. After mag-18 ni Hakan, saka ako babasa trono para piliin na mamuhay ng normal kasama ang kanyang inang si Charmel. Ito ang nabuo na balak sa isip ko dahil wala akong balak na magtagal sa trono. This is not din by fort. Hindi ito ang gusto kong buhay dahil ang gusto ko ay tahimik na buhay kasama ang babaeng mahal ko. Igaguide ko naman si Hakan kapag siya na ang nakahawak sa trono. Isa pa. Hindi naman mabigat ang trabaho ng prinsipe dahil ang sultan pa rin na ako ang may hawak ng batas sa monarkiya ng mga Osman. Mararanasan ko palang maging prinsesa kung ganoon, nangingiting ani ni Charmel. Kumandong siya sa akin at yumakap sa aking leg. Kahit hindi naman ako prinsipe, ikaw pa rin naman ang prinsesa ng buhay. Nangingiting ani ko sabay halik sa kanyang mabangong leg. Hep! Tinulak ni Charmel ang mukha ko palayo sa lig niya at saka nagwika. Wala munang paglalaro ng apoy time ngayon, Prince Vincent. Bukas na pagkatapos ng koronasyon. Mo! Sumimangot naman ako. Pwede naman ngayon, bakit bukas pa? Wala yata akong maalala na pamahiin sa pamilyang ito na bawal makipagpaglalaro ng apoy dahil kokoronahan ako. Bukas, medyo naiinis na sabi ko. I'm aroused now. Gusto ko namang may pampagana. Ako bukas kahit ayaw ko talaga matali sa responsibilidad na leon. Wala nga pero. Gusto kong marelax ka. Matulog ka muna ng maaga ngayon para naman maganda ang gising mo bukas. Mas lalo akong napasimangot. Hindi magiging maganda ang araw ko bukas dahil matatali na ako sa mga responsibilidad ng monarkiya. Alam kong lagi akong isasama ng sultan kung saan man siya pumunta. Ito ang ayaw kong mangyari dahil mawawalay ako sa table ng aking mahal. Hindi ko naman siya pwedeng isama dahil wala rin naman siyang gagawin roon. Puro matataas na tao ang makakahalubilo ko at puro batas na lang ang pag-uusapan, I'm sure. Isa pa, ayaw kong makita niya ako na nakasuot palagi ng padisya outfit. Hindi ito kaaya-aya sa aking paningin dahil nagmumukha akong si Aladdin na walang carpet. O kaya naman ay Bombay na nagpapautang ng arinola sa may kanto. No, baby girl. Makakatulog lang ako ng mahimbing kung makakaisang round muna tayo ngayon, wika ko nang nakangisi. Pagkatapos ay hinalikan ko muli siya sa kanyang lieg habang pinisil ko naman ang isa niyang dibdib. Ikaw talaga napakahilig mo. Tinulak muli ako ni Charmel paalis sa lig niya. Habang masama ang tingin sa akin. Nang haba muli ang nguso ko dahil bitin ako. Ikaw ang may kasalanan nito kung bakit ako ganito, natatawa na bintang ko. Sabay halik muli sa kanyang lig. Vince! Sinabing tigil na. Inalis niya muli ang mukha ko sa lig niya at pinanlakihan ako ng mga mata. Okay. Okay. Bumuntong hininga ako sabay layo sa kanya. At bakit ako pala ang may kasalanan, Aber? Ang sabihin mo inborn na sa iyo. Ang pagiging manyak at mahilig mo sa paglalaro ng apoy. At least isang babae lang naman ang pinag-iinitan ko. Loyal ako sa iyo kahit ganito ako kamanyak at kalibog, sabi ko sa kanya habang seryoso akong nakatitig sa maganda niyang muli. Lino, bata pa nga lang ako, pinagpapantasyahan mo na ako, di ba? Of course. Ilang beses ko na tong sinasabi sa kanya noon at proud talaga ako na sabihin ito sa kanya. Ito ako ang uncle niyang malibog. Aba, proud ka pa talaga, Vincent Stefan? Yes. At least ikaw lang naman ang pinagpapantasyahan ko noon pa man. I saw her blushed. Kinagat niya ang kanyang labi bago ako muling sinulyapan. At inilapit ang kanyang sarili sa akin. I love you, Vince, malambing niyang anas sabay nangunyapit sa aking leg. Napahinga ako ng mabilis.
Kita mo tong babaeng ito, pinapakilig na naman ang anaconda ko. Kumabog ng sobrang bilis ang puso ko dahil sa sinabi niya, idagdag pa na. Matiim na nakatingin si Charmel sa mukha ko. Parang ako lang ang gwapo sa paningin niya at syempre ako lang talaga ang gwapo dahil wala nang tatalo sa kagwapuhan ko. Kahit kailan talaga nagagawa niyang mapabilis ang tibok ng puso ko. Hindi lang yon, nagagawa rin niyang mapatigas ng mabilis ang anaconda ko. Kaya naman alam kong sa kama ang bagsak namin ito mamaya kahit ayaw-ayaw pa siya. Balak ko nang sundan si Hakan. Kaya araw-arawin ko na naman siya para makabuo. Agad kami. Love you too, baby girl. Hinalikan ko siya sa kanyang labi at pagkatapos ay tumigil ako para masabi sa kanya ang aking hiling. Sundan na natin si Hakan, baby girl. I want this baby girl this time. Malaki naman na si Hakan at hindi na alagain. Baka pwede na kaming bumuo this time. Sige, Vince. Matagal ko na rin namang gustong masundan si Hakan. Sana baby girl naman ngayon. Di umpisahan na natin ngayon. Nawala ang ngiti sa labi niya. Tinirik niya ang eyeballs niya sa kisam at sa kainis na nagsalita. Para-paraan ka rin ano. Idadahilan mo pa ang paggawa ng baby number 2 para maka-score ka lang ngayon. Well, natatawang sabi ko. Hay naku. Ano pa nga ba? Tara na nga sa kwarto. Vince, ano bang ginagawa natin dito sa bubong? Nagtatakang tanong ni Charmel habang nakakapit siya ng maigi sa aking kamay. Nanginginig siya at mukhang hindi siya sanay sa matataas na lugar. We will watch the shooting stars together, baby girl. Hihiling tayo na sana. Ibigay na ang anak na ating hinihintay, wika ko sa kanya habang maingat naming binabaybay ang bubong para makarating kami sa pinakamagandang pwesto dito sa bubong. Narito kami sa bahay namin dito sa Pilipinas. Humingi ako ang 3 buwan na bakasyon sa Sultan para makabuo na kami ng baby number 2. Up until now kasi ay hindi pa nabubuntis si Charmel simula nang maipanganak niya si Hakan. Siguro hindi kami makabuo-buo dahil stress ako sa aking trabaho. Minsan nga uwi na lang ako. Pagod at diretso tulog. Hindi ko natuloy nagagawa ang favorite exercise ko sa gabi. 2 taon na kasi si Hakan at halos 1 taon na rin akong nanunungkulan. Bilang prinsip ng Turkey. Pumayag naman ang sultan kong na magbakasyon kami. Dahil gusto rin naman nilang mabigyan ng kapatid ang susunod na prinsipe upang may kalaro ito habang lumalaki. Ang 2 ko kasing ate ay wala na yatang balak pang mag-asawa. Dahil mas na-enjoy nilang mag-travel at syempre ang ganapan ang kanilang katungkulan sa monarkiya ng mga Osman. Kalalaki mong tao naniniwala ka roon, natatawa na ani ni Charmel habang mahigpit pa ring kapit ang kamay ko. Hindi na siya halatang takot at bakit naman. Siya matatakot kung ang kasama naman niya ay isang gwapo at magiting na prinsipe ng Turkey. Natawa ako sa naisip. Puro na lang talaga kalokohan ang mga iniisip ko. Kanino pa ba ako magmamana? Of course, baby girl. Naniniwala nga ako sa true love sa shooting star pa. Kaya, kita mo, tayo ang nagkatuluyan kahit mali ang umpisa ng relasyon natin. Sabi ko sa kanya habang malawak ang ngiti ko sa aking labi. Sinimangutan naman ako ni Charmel sa aking sinabi. Mali talaga dahil dinaan mo ako sa dahas. Prince Vincent. Sa sobrang possessive mo at pagiging obsessed sa akin, nasaktan mo ako ng sobra, saad niya sa ako inirapan. Kiethe. Galit na siya niyan. Alam ko naman, baby girl. Hindi ko iyan nakakalimutan dahil masakit din. Naman sa akin ang saktan ka. Nadala lang ako ng mga emosyon ko dahil hindi mo ako magustuhan. Desperado lang ako ng mga panahong iyon dahil hindi ko alam kung paano ko ilalapit ang sarili ko sa iyo. Masyado ka pang bata. Alam kong hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko kapag sinabi ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Alam mong kaya kong hamakin ang lahat maging akin ka lamang, madamdamin kong
Pahayag habang nakatitig ako sa kanyang mga mata. Sus, ang sabihin mo sobrang nalilibugan ka lang sa akin. Nasapo ko bigla ang noo ko dahil sa kanyang sinabi. Ang seryoso ko habang nagdadayalogo ako, tapos kalibugan ko lang naman ang sasabihin niya. Aaminin ko sa iyo kasali yon. Part na ito ng buhay natin, baby girl. Aminin mo man o hindi, malibog ka ring gaya ko. Halos lahat naman ng tao may tinatagong kalibugan sa katawan. Alam naman natin na ito naman talaga ang nagpapasarap ng relasyon, di ba? Makontento ka ba kung puro halik, yakap at haplos lang ang gagawin ko sa'yo? Hindi, alanganin pang sagot ni Charmel, sabay kagat sa kanyang hintuturo. Iyan ang ibig kong sabihin. Natural lang maging malibog. Natural lang. Magpantasya. Basta iisang babae o iisang lalaki lang ang nilalandi. Gaya, Ivy. Been loyal to you since we've been together. Totoo naman to, hindi ako tumingin sa kahit na sinong babae. Kahit maghubad. Pasila sa harapan ko ay hinding-hindi ako maaakit. Naalala ko tuloy si Miss Chakisa. Siya lang ang babaeng pinagselosan ni Charmel ng sobra. Hindi naman niya dapat pagselosan ang babaeng iyon dahil never niyang makukuha ang aking atensyon. Alam, Vince. At dahil dyan, sobrang mahal na mahal kita kahit sobra kang malibog. Natawa ako ng malakas sa sinabi niya. Ang sweet na nga ng dating ng sinabi niya, tapos may paganito pa siya sa dulo. Akala mo naman hindi malibog tong baby girl ko. Ipaalala ko kaya sa kanya na ilang beses siyang humiling sa akin nang buntis siya. Mahal na mahal din kita, baby girl. Ikaw lang ang mamahalin ko buong buhay. After utter these words, nilapit ni Charmel ang katawan niya sa akin at nangunyapit sa aking leg. Of course, ako naman ay kaagad na inilapit ang aking katawan sa kanya at hinalikan siya sa kanyang labi. Narito na kami sa pinakamagandang parte ng bubong ng bahay namin. Kung saan kitang-kita ang mga bituin mamaya na abangan namin. Flat ang lugar na to at pinasadya ko talaga ito dahil may malaking teleskopyo rito na pwedeng silipin ang ganda ng kalawakan. May nakalatag na ring carpet dito na sadyang ipinalagay ko kanina dahil sa romantic lovemaking na binabalak ko kahapon pa. Gusto kong magtalik kami rito habang nagsisihulugan ang mga bulalakaw sa kalangitan. Huwag lang kaming mahulugan dito dahil ayokong pareho kaming matusta na. Parang lechon. Humalik pabalik si Charmel sa akin. Ako naman ay unti-unting hinuhubaran siya. Dahil alam ko, mamaya lang ay dadaan na ang mga shooting stars na pinakahihintay ko. We need to start now para makasabay ako sa paghiling sa mga bulalakaw. Vince, wala bang makakakita sa atin dito? Tanong ni Charmel ng mahubad. Kuna ang lahat ng saplot niya sa kanyang katawan. She is naked under the moonlight. Ang kagandahan na kanyang taglay ay di kumukupas. Maganda pa rin ang korte ng kanyang katawan at akala mo hindi nagkaanak. Nagtataka na nga rin ako kung anong sikreto niya dahil kahit anong laspag ang gawin ko sa kanya ay ayaw tumalab. She is still looking fresh to me at akala mo laging first time kapag kami ay nagtatali. Siguro dahil binubusog ko siya ng pagmamahal at pag-aalaga kaya siya aging blooming. At syempre papahuli ba naman ako? Ayokong magmukhang thunder sa tabi niya. Kaya todo alaga rin ako sa aking katawan. Ayokong makakita ng masigit pa sa akin. Si Charmel dahil gusto ko, ako lang ang pinakagwapo at pinakamacho sa kanyang paningin. Wala, baby girl. Ipanatag mo ang loob mo dahil walang magtatangka na pumunta rito nang walang pahintulot mula sa akin, ani ko upang mapanatag ang kanyang kalooban. Isa pa, sino naman ang aakyat dito ng hating gabi? Sinabi mo yan, ah. Okay, maghubad ka na. Para simulan na natin. Tinulungan niya ako maghubad ng aking damit. Nang boxer short ko na lang ang natira at hubarin ko na ay nahihiya siyang tumalikod na labis kong pinagtataka. Lang beses na niyang nakita at isinubo ang aking alaga. Pero kung umakto, siya ay parang palaging first time. Look at me now, baby girl. Touch me and feel din my body, wika ko sa tonong
Nang aakit. Nahihiyang nilingon ako ni Charmel habang sobrang pula ng kanyang mukha. Kailan ba siya masasanay na makita ang alaga kong laging galit kapag siya inasa? Aking tabi. She slowly looked at my face. Agad naman akong lumapit at sinakop ng labi ko. Ang mga labi niyang nakanganga at naghihintay sa isang matamis at makapigil. Hiningang halik. I kissed her like it's SB first time to kiss her lips. Ganoon pa rin naman. Ang epekto niya sa akin. Puno ng init, sabik at gigil. Anak ng tipaklong. Ang sarap, nakakaliyo at nakakaadik ang kanyang mga labi. Lalo na. At eksperto siyang gumaganti sa bawat hagod ng labi at dila ko sa kanyang bibig. Wuhan ni, I heard her moaned when I sucked her tongue. Sinipsip ko ito na. Tila sa isang sanggol. Suso na mahirap sungkutin sa loob ng shell nito. Vince, banggit niya sa aking pangalan habang malamlam ang mga mata. Naming nakatitig kami sa isa't isa. Nakatunghay ako sa kanya habang siya naman ay nakatingala sa akin. Yes, baby girl. Ang gwapo mo ngayon, alam mo ba? Hinaplos niya ang buhok kong lampas. Balikat na at pinaikot ito sa kanyang daliri. Talaga, medyo nautal na tanong ko. Hindi ko napigilang mamula ang aking mukha dahil sa kanyang papuri. Iba talaga ang epekto ng mga papuri kapag galing sa kanyang bibig. Alam kong gwapo ako pero kapag siya na ang nagsabi, feeling satisfied. Ako ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Charot lang, ang pangit mo kaya. Buti na lang sa akin nagmana si Hakan. Anya sabay hagalpak ng tawa. Inismiran ko lang siya at mabilis na inihiga sa carpet. Ayos lang, baby girl. Lahat ng manggagaling sa iyong salita ay tatanggapin. Okay lang nasabihan mo ako ng pangit, matatanggap ko yan. Basta ba huwag mo na akong tatawaging matanda or thunders dahil baka gusto mong ipalasap ko sa iyo ang 30 na rounds kapag inulit mo iyang mga salitang iyan. I hate being addressed like that. Hindi pa ako matanda, malayo pa ako sa senior citizen years. Napanganga si Charmel sa sinabi ko at sinapo pagkatapos ang kanyang bibig. Tumawa lang ako ng malakas dahil ito talaga ang panakot ko sa kanya. Naalala ko tuloy ang 20 rounds na parusa ko sa kanya. Hindi pa rin ako makaget over sa nangyari sa kanya dahil muntik na talaga siyang di makalakad ng 1 linggo. Samantalang ako naman ay ilang beses na nabuwal habang tinatanong ako ni Mommy kung ano ang dahilan kung bakit ako nanghihina. Siyempre wala akong inamin, wala kaming inamin ni Charmel. We keep it in ourselves dahil ayaw naming makantsaw. Hindi ko naman naulitin, Vince. Mahirap kaya mapao sa kakaungol at matuyuan ng perlas ng silangan pagkatapos. Feeling ko talaga huling katas ko na iyon dahil napakasugapa mo sa paglalaro ng apoy. Sayang, lagi pa naman akong handa dahil pinapatibay ko talaga ang mga tuhod ko para handa sa hamon mo. Well, huwag ka na umasa dahil hindi na po iyon mangyayari. Inirapan ako ni Charmel dahil sa sinabi ko at isang beses na kinurot ako sa aking tagiliran. Natawa lang ako at saka hinuli ang kanyang kamay at pagkatapos ay hinalikan. Ito. Thank you for accepting me and loving me, baby girl. Umasa ka na mas. Mamahalin pa kita at aalagaan. Ganoon din ako sa iyo, Vince. Always remember that you will always be the love of a story. Life. Ipinagpatuloy ko na ang naudlot naming ginagawa. Tumingala muna ako sa kalawakan para humiling. Nagdadaan na kasi ang mga shooting star at ilang beses akong nakakita nito sa kamabilis na humiling. Nang sa tingin ko ay matutupad na ang kahilingan ko ay saka ako pumatong sa kanya at sinimulan ng romansahin ang kanyang katawan. I kissed and savored her lips. Kung kanina ay marahan at may pag-iingat ang ginagawa ko, ngayon ay mapusok at magpahanap ang bawat halik na pinapatikim ko sa kanya. She responds to me as wild as she could. Kung saan-saan na rin humahaplos ang mga kamay ni Charmel. Napaar ko ang katawan ko nang abutin ng kamay niya ang matigas ko ng sandata na nilalabasan na ng precom.
Hinaplos niya ito at pinataas at pababa niya ang ahas hanggang sumuka ito. Ang sarap at ang init ng kanyang mga haplos. Hindi natuloy ako makapaghintay na pasukin siya. Kanina pa ako atat na pasukin siya. Hindi ko napatatagalin ang foreplay namin dahil marami pang araw para kainin ko siya roon. At dilaan saan mang parte ng kanyang katawan. Solo namin ang bahay dahil iniwan namin si Hakan sa pangangalaga ng aking ina. Vince, daing ni Charmel ang susuhin ko ang isa niyang dibdib at hinimas. Naman ang isa. Pabiling-biling ang ulo niya sa carpet at hindi alam kung paano. Ungol. Dito ang libog spot niya, kaya alam kong sobra na siyang nalilibugan sa aking ginagawa. Anas ko naman habang sige pa rin siya sa pagbabataas ng palad niya. Sa aking sawa. Tirik na ito habang walang humpay na nilalabasan ng precom. Can I eat your perlas ng silangan now, baby girl? Tanong ko kay Charmel nang magsawa na. Ako sa kanyang mga dibdib. Sige Vince, ikaw ang bahala. Hinugasan mo ba to, baby girl? Naman. Oh. Palatak ko habang bumaba na ako para magpantay ang mukha ko sa kanyang hiyas. Bakit? May problema ba kung hinugasan? Mas gusto ang medyo maalat-alat at may amoy, sabay tawa ako. Baka bagoong ang hanap mo, Vince, hindi poop. Napahagalpak ako ng tawa sa sinabi niya. No, baby girl. Just kidding lang. Naman. Ang seryoso mo kasing umungol. Bakit ikaw, hindi? Mas lalo akong natawa. Halika na nga, tama na ang daldalan. Kainin mo na ang perlas ng silangan ko. Kusa ng binuka ni Charmel ang kanyang hiyas at pinagduldulan ito sa aking mukha. Natatawang dinilaan ko naman ito at kaagad na kinain. Vince, ang galing mo talagang kumain, oh. Ginalingan ko pa ang pagkain ko sa ari ni Charmel. Dinilaan, sinipsip at medyo kinakagat ko minsan ang kuntil niyang namumula na sa sobrang pagsipsip ko. Rito. Mahibang-hibang na siya sa ginagawa ko nang tumigil ako at ang dalawang daliri ko naman ang aking pinasok. Hindi magkamayaw na hiyaw ni Charmel. Halos lamukusin na niya ng carpet dahil sa bilis ng pandadaliri ko sa kanya. Nang makita kong malapit na siyang labasan ay saka ko siya binitin. Vince naman. Reklamo niya sabay sapak sa aking ulo. Malapit na ako, bakit? Kaba ng bibitin, inis niyang sita. Natawa ako ng malakas saka ako pumwesto sa is niya sabay kadyot ng malakas. Buwisit ka, dahan-dahan naman. Hindi ko siya pinakinggan. Inararo ko lang. Siya nang inararo saka ako nagwika. Ano? Bitin pa ba? Nope. Sige pa. Bayuhin mo ako. Your wish is give command, baby girl. Sana lang hindi bumigay itong bubong sa 10 rounds na ipapalasap ko sa'yo. Ayaw mo ba? Pwede bang tumawad, Vince? Pwede naman, 9.5. Buwisit. Isang matamis na ngiti sa labi ang ibinigay ko kay Vince nang ilapag ko ang 5 pregnancy test sa harapan niya. Halos manlak ang mga mata niya nang makita niya na iisang resulta ang laman ng mga pregnancy kit. Is this true, baby girl? Totoo na buntis ka na, hindi makapaniwala ng bulalas niya. Halos maluha-luha siya habang itinataas isa-isa ang mga kit. Hinalikan niya pa ito, isa-isa na siyang ikinawala ng ngiti sa labi ko. Grossed. Kadiri naman tong lalaking to, ang paanghe kaya ng mga kit dahil sa ihina nilagay kong sample tapos hinalikan niya lang. Yuck! Kung anong nakikita mo riyan sa mga pregnancy test na iyan, iyan ang patunay. Nabuntis na ako sa wakas, natutuwang bulalas ko. Inalis ko sa harapan niya ang mga pregnancy test at saka ako kumandong sa kanya sabay yakap sa kanyang leg. O anak ng tipaklong. Sa wakas, baby number 2 is coming. Pinupog niya ako ng halik at niyakap ng mahigpit sa aking baywang. Matutuwa nito si Hakan, baby girl. May kapatid na siya, sana babae naman. This time, we'll pray hard on that, Vince. Kagaya ng ginawa natin noon kay Hakan. Ay!
No, God will give us a baby girl. Of course, baby girl. We will pray hard for him. Pinindot ni Vince ang ilong ko at umayos ng upo sa sofa. Umalis naman ako sa pagkakandong sa kanya at naupo sa kanyang tabi. So, kailan tayo babalik ng Turkey? Naisip kong itanong. 2 weeks na lang. Ay uwi na kami roon. Sobrang nami-miss ko na ang anak namin. Kahit gabi-gabi namin. Siyang nakikita kapag tinatawagan namin si Mommy Vicenta, iba pa rin iyong personal. Na makasama namin siya. Next month, baby girl. Ano, gulat na tanong ko sa kanya. Akala ko ba 3 buwan lang tayo? Rito sa Pilipinas? Bakit next month pa uli? That was the original plan, baby girl. Pero kinausap ko si Lolo noong isang araw, I asked him to give me another 3 months to stay here in the Philippines. Nalungkot ako sa sinabi niya. Hindi ba niya nami-miss ang panganay niya? What about Hakan? Sobrang nami-miss ko na siya, Vince, naiiyak na sabi ko. Nami-miss ko. Na siya kausapin, lambingin at syempre katabi sa pagtulog. Don't worry, baby girl. You will see him tomorrow, tumatawa na ani ni Vince habang pinupunasan ang tumakas na luha sa aking pisngi. Really? How? Sino kasama niya? Na-excite na sabi ko. Akala ko talaga. Another 3 months naman na mangulila ako sa anak namin. Si Mommy, magbabakasyon din sila rito dahil dadalawin niya si Lola Victoria. Talaga? Wow, naman. Yes, doon muna sila kay Lola Victoria. Dadalawin na lang natin sila roon. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit mo pa isasama si Hakan kay Mommy? Hindi kita masosolo, baby girl, kapag narito ang panganay mo. Alam mong, napakaseloso noon kapag nakayakap ako sa'yo, nakasimangot na saad ni Vince. Tinawanan ko lang siya. Kanino pa ba nagmana ang anak mo? Sa kanya halos namana ng anak niya ang lahat ugali ng anak niya. Ang hirap pala magkaroon ng anak na lalaki na kaugali ko. Hindi kita masolo. When he's around. Tinawanan ko lang ulit si Vince saka ako nagpa siyang iwan siya at tunguhin ang banyo. Kanina ko pa gustong maligo ngunit inuna ko muna ang mag-test ng ihi ko. Dahil may hinala na ako na buntis ako. And the results are good, I'm pregnant and baby number 2 is coming soon. Nakahubad na ako at kasalukuyang nagsasabon ng aking katawan ng biglang. Bumukas ang pinto at sumungaw ang bulto ng katawan ni Vince. He mischievously smiled at me while licking his lips. Pinaikot ko lang ang mga mata ko dahil balak na naman itong makipagpaglalaro ng apoy sa shower. Can I join you? Pretty baby girl, tanong niya habang nakatingin sa aking katawan. Sa tingin mo kahit tumanggi ako papayag? Hindi. So, bakit nagtatanong ka pa? Tumanggi man ako o umuo, itutuloy mo pa rin. Yang gusto mo, Vince. Baby girl. Hindi ko matiis na hindi ka tikman araw-araw. Lagi ka. Nitong gustong pasukan, paos na sabi niya habang haplos ang kanyang alaga na tirik. Nasa tigas. Napalunok ako nang makita kong sobrang sinina ng ulo ng kanyang alaga. Sobrang unat na ang katawan nito at sobrang tigas nito kapag pinasok na niya sa akin. Hinaplos ni Vince ang mukha ko at kaagad na inapuhap ang aking labi. Pagkatapos ay diniin niya ang kanyang sarili sa akin at pinaramdam ang katigasan ng kanya. Wala akong nagawa kundi gumanti ng halik at himas. Pagkalipas ng ilang minuto ay puro ungol at daing na lang ang maririnig sa loob ng banyo. Paggising namin kinaumagahan ay maaga kaming naghanda para tumungo sa airport. Susunduin namin sina Mommy at Hakan sa airport ngayong araw gaya ng sinabi ni Vince kahapon. Sa sasakyan na kami nag-almusal nang makabili kami ng pagkain sa isang fast food chain. Lang oras lang ay naroon na kami sa airport at naghihintay. Commute lang sina Mommy at Hakan dahil ginamit daw ng mga kapatid ni Vince ang private airplane ng kanilang pamilya kaya napilitan silang mag-commute. Prente kaming nakaupo ni Vince sa waiting area nang bigla na lang kaming
Nagulat ni Vince nang makarinig kami ng mga sigawan sa isang panig ng airport. Kaagad naming inapuhap kung saan ang kaguluhan at kapwa kami nagulat nang makita namin si Zeke na madilim ang mukha habang bitbit sa kanyang balikat ang umiiyak. Nitong asawa. I know they are not on good terms right now. Nakwento ito sa akin ni Vince. Nang isang araw dahil nagtaka ako na hindi kasama sina Ellie sa out-of-town trip namin sa Romblon. Nalaman na raw kasi ng papa ni na Ellie na kasal na ang anak nito sa sariling kapatid. Ano kayang ginagawa nila rito sa airport at mukhang matindi ang kanilang bangayan. Lang beses ko nang na-meet si na Ellie at madalas kaming magkausap kapag dinadala siya ni Zeke sa lakad ng kanilang barkada. Panay na kasi ang meet-up nila ng barkada ni Vince dahil nga minsan lang kami bumisita rito sa Pilipinas. Tinanguan lang ni Zeke si Vince at saka na sila dumiretso sa sasakyan nito habang naghihisterya pa ang babae. Wala naman kaming nagawa kundi ang tingnan lang sila. Habang palayo, baby girl D. Naalala ko ang nakaraan natin kina Zeke at sa asawa niya. Naalala mo, may ganito rin tayong moment noon kung saan nasapak mo ako ng ilang beses dahil sa pang-scam sa iyo ni Nadzehe at Devin. Natawa ako nang malakas nang maalala ang tinutukoy niya. Pasensya ka na sa akin kung nasaktan kita that time, Vince. Hindi ko iyon. Sadya, luko-luko lang talaga si Uncle Devin at Sir Dareth. Nga akala ko talaga alam mo na nasa loob ako ng sasakyan. Bigla ka. Kasing nandakma ng anaconda, akala ko pa naman na mismo ang anaconda ko. Yon. Pala, na-scam ka ng 2 mokong. Napahagalpak ako ng tawa sa sinabi ni Vince. Dahil sa pang-scam sa akin ng 2, maaga kaming nagkaayos ni Vince. At heto nga, masaya kaming nagsasama. And soon, madadagdagan na ang magpapasaya sa aming buhay. I love you, Vince. I love you too, baby girl. Hay, ang sarap magmahal. If God give me second life on earth. Siya pa rin ang pipiliin ko kahit pamuting maging pamangkin ang role ko sa buhay niya. Kahit pa ganito pa rin siya ka-possessive sa akin. I will still love every possessive uncle in Ezva's second life.